Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey. At alam niyo po ba na maraming kaso sa barangay ang hindi agad naaayos, hindi dahil matitigas ang ulo ng mga tao, kundi dahil sa kakulangan ng kaalaman ang mismong mga dapat tumulong sa pag-aayos. Paano kung ang isang miyembro ng lupon ay hindi sapat ang training sa mediation o conciliation? Paano kung ang mga tao ay hindi alam kung anong kaso ang pwedeng dalhin sa katarungang pambarangay at alin ang hindi? Kaya ang resulta, nasasayang ang oras, lumalala ang alitan at minsan nauuwi pa sa korte. Ang problemang sana ay napag-usapan na lang sa barangay. Kaya po sa video ito mga kabarangay, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamalaking hamon ng katarungang pambarangay system, ang kakulangan sa training at kaalaman. Ano ang epekto nito? Bakit ito nangyayari? At ano ang maaaring gawin para mas maging epektibo ang sistema ng katarungang pambarangay? Kaya samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito. Simulan po natin dito mga kabarangay. Ano ba ang katarungang pambarangay? Ang katarungang pambarangay o yung KB ay isang mekanismo ng gobyerno para marisolba ang sigalot sa barangay o sa komunidad nang hindi na kailangang dumiretso agad sa korte sa sandali na magkaroon ng alitan ang mga magkakabarangay. Layunin po nito na mapabilis ang pag-aayos ng away, mapagaan ang trabaho ng korte, at higit sa lahat, mapanatili ang magandang samahan sa barangay o komunidad. Dito po pumapasok ang punong barangay at ang lupon tagapamayapa bilang tagapamagitan o yung mga conciliators. Pero kahit maganda ang layunin ng batas, nagkakaroon pa rin ng problema sa aktual na implementation. At isa sa pinakamalaking hamon ay ang kakulangan sa training at kaalaman. Unang hamon, kulang sa training ang mga miyembro ng lupon. Aminin po natin ito. Hindi natin maikakaila mga kabarangay na maraming miyembro ng lupon tagapamayapa ang nagseserbisyo ng tapat at may malasakit. Pero ang katotohanan, marami sa kanila ang walang formal training sa mediation, conciliation, arbitration, at conflict resolution, proper documentation, at yung pong legal processes. Minsan o madalas, ang batayan lamang nila ay personal experience or personal experiences o common sense. At kahit po mahalaga ang experience, iba pa rin kapag may sapat na training sa katarungang pambarangay. Bakit mahalaga ang training? Dahil ang pag-aayos ng sigalot ay hindi simpleng pakikinig lamang. Kailangan sa lupon, maalang maging neutral. Kontrolin ang emosyon ng magkabilang panig, umiwas sa pagkampi sa isa sa mga partido, at gabayan ang usapan papunta sa mapayapang kasunduan. Kapag ang lupon ay kulang sa training, humahaba ang usapan, nagiging personal ang issue, minsan lalo pang nag-aaway ang mga partido. Isa pong halimbawa ng problema. Halimbawa, may away magkapitbahay tungkol sa ingay. Imbes na mahinahon ang pag-uusap, minsan
napapabayaan ng mediator na magsigawan ang dalawang panig. May pagkakataon din na hindi nabibigyan ng equal chance magsalita ang bawat partido. May halong personal opinion ang conciliator o kaya naman ay mali ang proseso. At dahil po dito, ang epekto, nawawalan ng tiwala ang mga tao sa katarungang pambarangay. At pag nawalan ng tiwala, maging sa lupon member, nawawalan din po ng tiwala. At kapag nawalan ng tiwala ang publiko, mas pipiliin na ng ating mga kabarangay ang dumiretso na lang sa korte. Ito pa, kulang sa kaalaman ang mga residente. Hindi lang lupon members ang may kakulangan sa kaalaman. Marami ring residente ang hindi alam ano ang katarungang pambarangay. Paano ito gumagana at anong mga kaso lamang ang sakop nito. May mga tao na ang akala nila lahat ng kaso pwedeng dalhin sa barangay. Pero hindi po lahat ng kaso ay sakop ng katarungang pambarangay. Halimbawa ng mga kaso na hindi sakop. Yung mga kaso po na may mataas na parusa, offenses with no private offended party, disputes involving government functions, at iba pang mga exempted cases. Kapag hindi ito alam ng mga tao, nasasayang ang oras, mali ang expectations, at nagkakaroon ng frustrations ang ating mga kabarangay. Isa pang problema, kagaya po ng mali o kulang na dokumento. Dahil kulang sa training, minsan nagkakaroon ng errors sa blotter entries, notices, settlement agreements, at mga certificates. Kaya napakahalaga po ng tamang dokumento sa katarungang pambarangay. Dahil kapag mali ang dokumento, maaaring ma-question ang proseso, ma-dismiss ang kaso o mawalan ng bisa ang settlement. Kaya mahalaga talaga ang regular na capability training sa mga lupon tagapamayapa. Ano naman ang epekto sa komunidad? Kapag mahina ang implementasyon ng katarungang pambarangay, apektado po ang buong komunidad. Bakit? Dahil maliit na away na dapat sana ay mabilis maayos, lumalaki ang away. Ang simpleng misunderstanding nagiging matinding alitan, nagkakaroon ng siraan, minsan nauuwi pa sa demandahan. At kapag hindi epektibo ang barangay justice system, nawawala rin ang kultura ng pag-uusap at pagkakasundo. Nasisira po ang kulturang Pilipino. Bakit nangyayari ito? Maraming dahilan kung bakit may kakulangan sa training at awareness. Una, limitado po yung resources ng barangay. Hindi lahat ng barangay ay may sapat na budget para sa seminars at training. Pangalawa, kulang sa regular refresher courses. May mga lupon members na matagal nang nanunungkulan pero bihirang makadalo sa updated trainings. Pangatlo, kulang po sa information campaign. Maraming mga residente ang hindi naaabot ng sapat na impormasyon tungkol sa katarungang pambarangay. Kaya ano yung mga posibleng solusyon mga kabarangay? Una, regular training sa mga lupon. Dapat tuloy-tuloy
ang mediation workshops, legal orientation, documentation training, at conflict resolution seminars. Hindi sapat ang isang beses na seminar lamang. Dahil minsan po, nababago rin ang batas at procedures. Pangalawa, information campaign para sa publiko. Kailangan maipaliwanag sa mga residente ano ang mga kasong sakop ng KP. Paano ang proseso at bakit mahalaga ang amicable settlement. Pwede pong gawin ito mga kabarangay sa pamamagitan ng barangay assemblies, social media, at yun pong flyers. Isama na natin yung community orientations. Number 3, mas maayos na monitoring. Mahalaga rin ang supervisions at monitoring mula sa higher offices upang masiguradong tama ang implementation ng katarungang pambarangay procedures. Paggamit, number 4, paggamit ng technology. Malaking tulong din ang paggamit ng digital system sa documentation, record keeping, scheduling, at monitoring ng mga kaso. Mas magiging organized at mas mabilis ang proseso. Kaya po, ito po yung aking personal na mensahe para sa mga Lupon members. Sa ating mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa, saludo po ako sa inyong serbisyo. Hindi po madali ang inyo o yung ating mga tungkulin bilang Lupon Tagapamayapa. Tayo ang tinatakbuhan ng komunidad kapag may alitan. Pero mahalaga rin po na patuloy tayong matuto at mag-improve. At kaya ko po ginawa itong Katarungang Pambarangay channel sa YouTube ay para po makadagdag din sa kaalaman ng ating mga ibang Lupon Tagapamayapa na hindi po nabibigyan ng pagkakataon na maka-attend ng mga trainings at seminars about barangay justice system. Dahil ang tunay na layunin ng Katarungang Pambarangay ay hindi lang matapos ang kaso, kundi maibalik po yung pagkakaunawaan at kapayapaan sa community. Kaya po mga kabarangay, ang Katarungang Pambarangay ay isang napakahalagang sistema para sa kapayapaan ng isang barangay. Pero para maging tunay itong epektibo, kailangan na sapat ang training, tamang kaalaman, at aktibong participation ng community. Kung alam po ng bawat isa ang kanilang papel at proseso, mas mabilis maaayos ang sigalot at mas mapapanatili ang pagkakaisa. Ayan po mga kabarangay, kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, maaari niyo din po itong i-share. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel, dito sa YouTube, ay ini-encourage ko po kayo, i-invite ko po kayo na mag-subscribe. Dahil every week, nagpapalabas po ako ng video dito about Katarungang Pambarangay. Maraming salamat po. Muli, ako po si Jeffrey.